ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya, wagas at tapat kung umibig siya. Walang mali, walang kupas, walang hanggan, walang katapusan. Sa bawat segundo, mayroon siyang nakalaan. Di man siya hayagang nasisilayan, di man siya mahagkan. Subalit pagmamahal niya ay tuwirang nadarama. Tuwiran lamang dadamhin ang lahat ng anak niya, sinong magkukulang sa pag-ibig na bawat isang anak niya. Nabagot po ba kayo? Nainip po ba kayo? Purihin, purihin, purihin ang Ama. Ang mainiping tao ay hindi sa Diyos. Ang madaling manghinawa ay hindi Kanya. Ang taong mainitin ang ulo ay hindi ugali niya. Saan po ba nagmula ang ugaling mainitin ang ulo? Sa makatwid at madaling salita, anak ka ba ng Ama? Yan po ang hindi kayang unawain ng marami. Sinasabi, anak ako ng Diyos. Kaya lamang, sandali naman, mainit ang ulo niya. Nababagot siya. Inip na inip pa. Bakit kaya? Alam niyo, mga minamahal ko, may mga taong kapag may gusto, ura-urada pagdaka, gusto'y kamtin at makuha na. Tama baga? Mayroong taong hindi marunong magbata. May mga taong ayaw nang naghihintay. Ayaw nang napapagal, napapagod baga. Apo Kunching, ba't lumilinga ka? Tinitingnan lang po yung pasyente kagabi. Purihin, purihin, purihin ang Ama. May mga taong kahit anong gagawin mo o ginagawa mo, gusto'y talikdan mo, harapin sila. Subalit hindi naman marunong tumanggap at di naman ganap nagtitiwala. Di baga sayang lamang ano? Subalit sa larangan ng paglilingkod sa mabuti, kahit masayang pa yung oras mo, maging masayang ng lahat. Huwag lang sayang ang kaloob sa'yo ng Ama. Mapakita mo sa Kanya ang katapatan mo. Buhay ba ang Ama? At nawa kayong lahat na naririto, huwag kayong tumingin sa tao. Huwag kayong makinig sa salitang tao. Kundi ang pagmasdan nyo'y ang kabutihan ng Ama. Ang pakinggan nyo'y mga aral at salita niya. Sa gayon, kung papaano ang buhay ay mula sa Kanya. Ang inyong damdamin at kaisipan, siya rin ang makapagharing tuwiran. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Anong sinabi ng Kristo? Matatawag mong Ama ko, Ama ko, Ama ko. Ang pinakilala niyang Diyos na Ama, Ama ng lahat ng sanlibutan at kaharian ng langit. Ama na naghahari kahit saan dako. Ama na nagbahagi ng buhay kahit saan dako. Subalit, matatawag mo bang Ama ko, Ama ko, Ama ko, kung hindi mo siya ganang kilala pa? Kayo man, tatawagin nyo ba yung hindi ninyo kilala? Nasasabihin nyong, Tatang. Mari mong tawaging Tatang o numan ang tawag mo, Ama, kung ito ay kamag-anak mo. Nababalitaan mo at sinasabi lang sa iyo. Subalit yung pagtawag ng tapat at makatotohanan na mula sa puso sa Amang tatawagin mo, hindi kaya dapat ay nadarama mo siya? Hindi kaya dapat ay kilala mo siya?
Hindi kaya dapat ay siyang inuunat, nangungunas sa buhay mo? Mga mahal, nawa ang araw ng bukas at araw mamaya ay pantay lamang sa inyong lahat ng anak ng Ama, na anak ng Ama. Buhay ba ang Ama? Kaya kapag itong maghapon ay pantay lang ang pananaw mo, maging bukas at tuwing may bukas ng may bukas, pare-parehas yan. May pag-asa ka pa rin. May pananalig ka, may pananampalataya, at may pag-ibig ka. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, mga minamahal, nawa ang isip, damdamin, ilagak niyong tuwiran sa dakilang Amang bumuhay sa inyong lahat, upang sa gayon, kung nabagot man kayo kanina, nainip man kayo sa paghihintay, katagal naman eka na nga po kutsing na yan. Di na eka lumabas. Kala ko ba ekang sandali na lang? Kala ko ba ekang magsisimula na? Mga mahal, kung minsan diyang kasusubukan sa katotohanan. Kaya, kung kilala mo ang Ama mo, di ka pa susubok sa Kanya. Buhay ba ang Ama? Tandaan po ninyo, kapag tapat ang pananalig at pananampalataya nyo, halimbawa may gagawin kang maghapon, na antala ka ng ilang oras para matapos mo yon. Kung ang ginawa mo ay mabuti pa rin at para sa Ama, yun din ang suma noon. At kung ikaw ay may tutunguhan ng ganong oras at naantala ka dahil sa Panginoon mo, ganun din ang suma noon. Makikita, maabutan mo pa rin ang tutunguhan mo. Walang galit, walang pagdaramdam, walang pagkainip, sapagkat ang Diyos ang pag-ibig. Buhay ba ang Ama? At pakatandaan po ninyo, ang lahat ng araw ay hindi masasabi ng taong sa Kanya. Subalit ang Ama, masasabi niyang lahat ng araw ay Kanya. Ang lahat ng tao ay hindi makapagsasabing, akin ito, hindi pwedeng mawala. Sapagkat yan ay lahat pahiram lang sa tao. Subalit ang Ama, lahat ng ari ng tao at pag-aari niya maging ang buhay niya, wag lang ang kasalanan na sarili niyang ginawa. Masasabi ng Ama, akin lahat iyan. Buhay ba ang Ama? Kaya, kung ikaw ay nagbibigay lugod sa Kanya at pinagiging dapat mong siya na ang magmay-ari ng buhay mo, hindi kaya ang siglat gala ay kamtin mo. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Ilang araw na lang bago magbagong taon, marami na namang hinaingat daing. Naku, magbabagong taon ay wala pa rin akong pera. Lilipat taon ay ganito pa rin ang buhay ko. Ano ba naman ang buhay ito? Ganyan na lang ba ng ganyan? Hindi mo pa kilala ang Ama, kaya ganyan ka magsalita. Sapagkat kung kilala mo siya, siya ang mahiwaga, mapagpalat, mahimala. Kaya kung pinagtitiwalaan mo siya, nabubulol pa kasi apo, kuntsing. Ang tao ay nakapagsasalita na halos mabulol-bulol sa kakadakdak dahil kung ano-anong nirereklamo. Subalit hindi niya namamalayan, Diyos pala niya ay nakikinig at nagmamasid sa Kanya. Kaya yung mareklamo, may tatanggapin kaya? Yung tumutugon, sumusunod at nagtitiwala sa Kanya, may imposible bang baguhin niya? Wala. Sapagkat lahat ay kaya niyang gawin, kaya't posible niyang tupdin na sa iyo ay baguhin ang buhay, ang pananaw, ang pandama, ang kalalagayan mo sa buhay mo bilang tao. Buhay ba ang Ama? Kaya sa lahat ng sandali, sa lahat ng saglit, tao, damhin mo ang Ama, kilalanin mo siya, tanggapin mo siya, at magpapatotoo siya sa iyo, magpapakilala siya sa iyo,
siya'y buhay at hindi patay. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekarameniyahan. 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 Buhay po ba ang Diyos? Nang dahil nga ang tao, hindi niya alam ang mangyayari, ano? Kanina po kasi ay, kung hindi lang naantala, di dapat kanina pa rin sa inyo nakalabas. Kaya lang po may sumundo, sabi ng sumundo. Sige na po baka kayo na lang po hinihintay ng aking anak pakiusap ko lang po sa inyo. Ay, Diyos ko ka ako, ang itsura ko. Sige na po wag na kayong magbihis. Sabi niya. Hindi na naglalamos. Hoy, sabihin mo nga ako doon kay kapatid na mo rin sa mana ko. Pagdating ko po doon dinadasalan. Namumuti mata, nakatirik. Pasubali ko, anak, hindi ang kanyang sakit ang umaatake. Na-stroke kaya. Nawakan ko po yung kamay, paa. Nakaganyan po yung kamay, pilit na nilaladlad. Tigas. Sabi yung nagpapari na po yun. Maaari po ba natin subuan ng ostya? Hindi po, kanya maibuka, matigas nga po Hindi, anak. Maibubo kaya, sige ka ako. Father, subuan mo subuan mo. Pinutusan pa si Pat. Sabi siguro sa bagay, sa bilang pagkatao sa laman at dugo ay kamag-anak yun Nung matapos na, hindi po pala ako nakapagmano yung namukha ko. Magmamano rin ako sa iyo dahil ginagalang kita bilang pare. Kahit pamangkin lang kita. Sige, magmamano. Para po kang nailulun. Lumagok nga ako. Sabi niya pumasok na yung ostya. Kaya kayo po, wag niyong minamatay yung ostya. Tinapay lang wala naman doon si Kristo. Sagrado po yun. Tingnan nyo nga. Nakalago. Iniwan na po niya ako. Kami na lang natira. Kumuha kaya ka ng tubig. Sabi, tubig na maligamgam. Sabi ko, Ama, pagbigyan niyo pa naman po kami. Huwag naman po siyang makapagbago tao pa man. At bigyan mo pa siya. Bigyan mo. May naupo Purihin ang Ama. Buhay po ba ang Diyos? Salamat. Bandang huli, yung matigas niyang ganyan ginanyan niya kamay. Purihin ka po ang Ama. Purihin ka. Hindi na ganyan. Naitaas ang kamay. Ba't po naibahagi? Tingnan niyo po yung kanyang ina, natataranta, umiiyak. Sabi niya, baka kayo na lang po hinihintay na nauwi. Huwag na po kayo magbihis. Hinangganan yung buhay ng bata, ng anak niya. Ano po ang ibig sabihin? Kayo po, pag gano'n, huwag kayong nataturete. Kung may pagtitiwala kayo sama, may pananalig kayo, gawin nyo yung nararapat na panalangin, na bukas sa puso, na tapat sa puso, at tapat sa pagtitiwala. Kaya lamang yung tao tingnan nyo po yon. Cervical cancer, subalit na mild stroke. Purihin ang Ama. Pasubali ko, anak. Kutsarahin mo siya ng 9 na kutsarang tubig. Tumatagok. Gumaganyan po. Ibig sabihin merong nagluwag sa lalamunan. May imposible po ba sa Ama? Mamahal, bakit iyaon ay binahagi? Pakatandaan po ninyo, kahit itakda mong mamatay ka na, at ikaw na may gusto mismong mamatay ka, kung di pa kalooban ng Ama, may paraan pa siya.
Subalit, ano man ang gawin mo, ubos mo lahat ang lakas mo't salapi. Kung saan-saan dako, doon dalhin. Kung hindi natakda, nagagaling, wala rin. Buhay ba ang Ama? Ibig sabihin, ang lahat ng ginagawa sa tao ay instrumento lamang, pamamaraan lamang, nang dahil hindi nga nakakaalam ang tao kung mabubuhay pa't mamamatay ngayon, hahanapin ang kagalingan. Hahanapin ang ikabubuhay. Subalit sa paghahanap, magkarong matibay na pagtitiwala, pananalig na matapat. O bakit ng panahon ni Elias, ng panahon ni Eli, patay na? Bakit nabubuhay pa? Ng panahon ng Kristo, nakalibing na. Si Lazaro, pinabangon pa. Mga mahal, ano ang ibig kong ituran? Magwawakas na ang taong ito. Ilang araw na lang ang pagitan, isa na lamang at dalawang magdamag. Nawa lumipas na at tangayin na ng taong lilipas na ito ang kawalan nyo ng pag-asa at paniniwala. Ang kawalan ninyo ng galak at pagtitiwala, kundi magpanibagong pananaw kayo, magpanibagong pag-asa kayo, magpanibagong pananalig at pananampalataya kayo, na salubungin ninyo ang diwa ng Ama, ang kanyang diwang may saya, ang kanyang diwang may galak, ang kanyang diwang maliwanag, ang kanyang diwang mabuti, ang kanyang diwang walang hanggan na pagpapala. Kaya kung lahat kayo ay tapat na anak niya, sasabihin mo bang, magbabagong taon na, wala pa akong pera? Sapagkat ang sandali ay kaya niyang iglap lamang. Ang oras ay kaya niyang isang iglap lang. Sapagkat ang 1,000 taon sa lupa, isang iglap lamang sa Amang dakila. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kung minsan ang nagiging sakit ng tao, siya na rin ang may gawa nito. Takot, pag-aalala, galit, hinanakit, puot, pagdaramdam, kapag nagkasama-sama, nervous breakdown sa bandang huli. Sapagkat nagkatampon-tampon na, nagkasama-sama na, para bagang halo-halo, na kapag kinain ay masarap. Subalit, yung magkakasamang hinanakit, pagdaramdam, galit, puot, at pag-iisip ng walang kakwenta-kwenta, hindi masarap, kundi dusa ang kakamtin, hirap ng loob at pag-iisip. Kaya, lakipan nyo ng tapat na pagtitiwala, samahan nyo ng malalim na pananalig. Tandaan ninyo, ang bawat araw may bukas pa. Yan ang pawang katotohanan, kaya alisin ang takot, masidlan kayo ng tapang, at huwag tigatig, huwag pagkabahala, kundi maliwanag na paniniwala. Sa Ama, Anak, at Espiritu Santo, sa buhay nyo ay may magagawa sa tuwina. Amen po ba? Buhay ba ang Ama? Kaya, pakinggan po ninyo ang mula kay Lucas. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Phanuel, na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na, 7 taon lamang siyang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo. At ngayon, 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-ayuno
at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Sa madaling salita, ang Jesus pala ay tanda ng pagpapalaya. Ang Jesus pala ay tanda ng kalayaan. Tanda ng pagkakaalipin ng madilim na kaisipan. Tanda ng kaalipin ng tao ay ang kanyang sarili. Inaalipin ka ba ng sarili mong takot sa buhay? Inaalipin ka ba ng sarili mong pag-aalala? Inaalipin ka ba ng sarili mong pagkabagot? Alipin ka ba ng walang pag-asa? May Kristo ka ba? At kilala mo ba ang tinatawagan mong Panginoong Hesus? Kung magkagayon, bakit ka nababahala? Bakit ka natatakot? Bakit ka mag-aalala? At bakit ka malulungkot? Kung kilala mo ang Diyos ng pag-ibig, mararamdaman mo ang Diyos na nilahad, ang Diyos Anak na mula sa Diyos Ama. Kung nararamdaman mo ang Diyos ng liwanag, sapagkat ika'y nakatunto ng liwanag, nakita mo, nakilala mo ang nagdulot ng liwanag sa iyo. Walang dilit iba, Diyos Ama, Diyos Anak, sa pamamagitan ng Diyos Espiritu. Mga mahal, kung kahapon hanggang gabi, buong magdamag, nang maidlip ka lamang sa kakanakalimot, hanggang kanina muling magising ka, litong-lito, gulong-gulo ang isip mo. Bakit? May Diyos ka bang tinatawagan? Bakit? May Jesus ka bang Panginoon mong tinatawag? Bakit? Bakit ka nagugulumihanan? Bakit ka nalilito? Bakit ka hindi makali, hindi mapatag, hindi maging maayos ang pag-iisip mo? Ano baga ang nais mo? Mabuhay ka pa o mamatay na? Mag-alala ka ng mag-alala, may idudulot pa ga ito?